palagay nyo? Kung kayo yung naandoon, mamamayan kayo ni Haring Nabucodonosor, sasamba ba kayo doon sa pinagawang ginto? Opo. Dito. Opo. Eh, huhulog naman kayo doon sa kulungan. Ayoko Sa apoy. Sa apoy. Ayoko doon. Okay. Sasamba kayo. Alam ba ninyo na mayroong tatlong magkakaibigan? Sino dito yung magkakaibigan na tatlo? Marami Sino yung kaibigan ni Precious? Kilala mo ba sila? Ikaw, kuya, may kaibigan ka? May kaibigan ka? Pero, ilan ang kaibigan mo? Yan po, yung tatlo. Dalawa. Ikaw, ilan ang kaibigan mo? Marami. Okay. Akin din, marami. Ikaw, maraming kaibigan. Ikaw, may kaibigan ka? Ang klase ko. Oh, wow, very good. O, sabihin, lahat kayo mayroong kaibigan. Ako. Mayroong tatlong magkakaibigan. At lahat ng tao ay sumamba doon sa ributong ipinagawa. May tatlo. Sino kaya yung tatlong yun? Sino makakahula? Nandiyan sa sa kwento, basa Basahin tingnan nyo nyo. na sa Bible. Oo, nandiyan. Maghanap ka. Oh, sa 17 yung basahin. Sa 17. 17 ang alam. 17. Maliit, bebe, maliit. Bisip ko na ko eh. Meron tatlong magkakaibigan. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay, meron tatlong magkakaibigan. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Alam ba ninyo na tumunog na yung trompeta, hindi sila sumamba doon sa pinagawa ni Hari Nabucodonosor. Tapos, alam niyo ba kung anong nangyari, mga bata? Kinausap ni Hari Nabucodonosor yung tatlong magkakaibigan. Totoo ba na hindi kayo sumasamba doon? Sabi ng tatlong magkakaibigan, hindi kami sasamba doon kahit tuluan kami o hindi ni Yahweh. Alam niyo ba ang ginawa ng hari? Pinainit ng 7 ulit yung pugon. Napakainit nun. Tapos alam niyo ba kung ano nangyari? Iniutos ng hari kung sa mga tauhan. Gapusin. Sina Shadrach, Meshach at Abednego. Alam mo ba yung ginapos? Sinali. Itinali. Itinali yung kamay, itinali yung paa. Makakagalaw pa ba sila? Hindi na po. Ngayon, binuhat ngayon yung tatlong magkakaibigan ng mga malalaking katawan. At inihulog dun sa pugon. Alam niyo ba kung ano nangyari? Dun sa mga nagbuhat? Yung mga nagbuhat, unang nasunog kaysa doon sa tatlong magkakaibigan. Sina Shadrach, Meshach at Abednego nagdiretso doon sa pugon. Tapos nakita ng hari. Sabi, oh, di ba? 3 lamang yung inihulog. Bakit ngayon 4 na? Kung babasahin niyo yung kwento, sinamahan ng angel magkakaibigan. Biniligtas sila ng Diyos. Sino nagligtas? Bakit? Kasi hindi sila sumamba doon sa gawa ng mga tao. Hindi sila sumamba doon sa iginagawa ng hari. Tingnan niyo yung mga tauhan na nagbuhat kina Shadrach, Meshach at Abednego. Nasa may bukana pa lamang, natupok na sila, nasunog na sila. Pero sina Shadrach, Meshach at Abednego, ligtas. At tinawag sila ng hari. Sabi ng hari, lumabas kayo riyan. Sabi ganon. Ang ginawa ng tatlo, lumabas nga doon sa pugon. Sabi nun sa kwento, kung babasahin ninyo, ni hindi man lamang nangamoy usok yung tatlong magkakaibigan. Hindi nasunog yung damit at hindi nasunog ang buhok. Naranasan niyo na bang masunog ang buhok niyo? Hindi pa. Napakadali lang yung dikitan ng apoy kasi yan ay maliliit na higla, madaling lumingas. Pero sina Shadrach, Meshach at Abednego, hindi man lang nasunog o nangamoy usok ang kanilang katawan. Dahil sila ay iniligtas dito ng Diyos. At alam niyo ba nangyari kina Shadrach at Meshach at Abednego?
Ang sabi ng hari, walang sino man ang sasamba sa ibang Diyos maliban sa Diyos ni Sadrach, Mesach, at Abednego. At alam niyo ba kung ano nangyari dahil sa ginawa nung tatlong magkakaibigan? Sumampalataya sila kay Lord, na ililigtas sila. Alam niyo ba kung ano nangyari? Na-promote sila sa kanilang tungkulin. Wow. Wow! Kung dati janitor sila sa palasyo, hindi na naging janitor, naging tagapamahala na sila sa palasyo. Alin ang mas gusto ninyo? Yung mga nagbuhat sa tatlong magkakaibigan na nasa may bukana pa lang ay napahamak na, nasunog na, o katulad kayo ni Sadrach, Mesach at Abednego na may pananampalataya kay Lord? Kay Lloyd. Kay Lloyd. Tulad ni Sadrach, Mesach at Abednego. Yun yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Abig sabihin ng bagong tipan, yan yung sa panahon ni Jesus Christ. What? Kwento. Jesus Christ? Kwento yan ni Jesus Christ, kung paano sinilang si Jesus Christ, kung paano nagpagaling, kung paano bumuhay ng patay, kung paano nakapagpalakad ng pilay. Kwento yun sa Genesis, sa Mateo, Hanggang Marcos, Lucas, pahayag. Juan. Okay, naunawaan niyo ba yung kwento? Opo. Mga bata, ito ang tandaan natin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoon lamang dahil siya ay buhay. Totoong may Diyos. Kaya nga sabi dito, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Sina Sadrach, Mesach at Abednego ba natakot? Hindi sila natakot. Bakit? Kasi sabi dito, ako ang iyong Diyos. Alam ni Sadrach, Mesach at Abednego na makapangyarihan ang kanyang Diyos na sinasampalatayanan. Sabi dito, hindi ka dapat mangamba. Nangamba ba si Sadrach, Mesach at Abednego? Nangamba ba? Hindi rin. Sabi dito, palalakasin kita at tutulungan. Tinulungan ba ng Diyos sina Sadrach, Mesach at Abednego? Ganon din tayo. Tutulungan din tayo kung kikilalanan natin na si Lord ang ating tagapagligtas, tagapag-ingat. Diba? Sabi dito, iingatan at ililigtas. Iningatan ba si Sadrach, Mesach at Abednego? Oo nga. Iniingatan tapos iniligtas. Gusto niyo bang maranasan yun? Na lagi tayong iingatan ng Lord? Meron akong kwento sa inyo. Yung aking asawa, sino nakakilala nun? Ay sama na yung dito isang beses. Tatay niya. Lolo niya. na lolo neto. Alam niyo ba doon sa kanilang pinapasukan ngayon, nung isang araw lamang, may sumabog. Napakalakas ng pagkasabog doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil si Kuya Boyan ay panggabi, hindi siya napahamak. Pero ang kagandahan, makinig kayo. Once na may nananalangin para sa company o para sa bawat isa, alam niyo ba yung sumabog na yon? Alas 12 ng tanghaling tapat. Ang mga tao ay nagkakahinga, nagpapahinga. Wala din Kaya sa walang napahamak. Pero kung yung pagkasabog na yon ay oras ng trabaho, napakaraming patay. Napakaraming patay. Ganon mabuti si Lord kasi bago mag-start tayo sa ating mga gagawin, ipagpe-pray natin kung ano yung mga gagawin natin at iingatan tayo ng Lord. Sino yung nagpe-pray? Huwag natin kakalimutan mag-pray.